mga kababayan, ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is October 15, 2025. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa Veterans Memorial Medical Center. Dito yan sa may North Avenue Project 6 sa Quezon City. At dadalhin po natin sa Abida Towers sa may EDSA corner ng Vita Drive, bagong Pag-asa Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sa disclaimer lamang po ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Ayan, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon, makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan upang maging updated tayo sa mga nangyayari dito sa ating bansang ating minamahal Pilipinas, at lalong lalo na or pati na rin sa buong mundo. Oh, bakit mahina yung ating signal? Ang lokasyon ng proyekto na napondohan umano ng 21 million pesos. 2022 sana itatayo ang gusali, pero nagkaroon ng pagbabago sa disenyo, kaya December 2023 nasimulan ng konstruksyon at inaasahang tapos na noong Abril 2024. Paliwanag po ng DOH, ibinaba sa lokal na pamahalaan ng Marikina ang budget para ipatayo ang gusali na sa ngayon ay pundasyon pa lang ang naipatatayo. Ay depensa naman ng City Administrator ng Marikina. Phase 1 lang ang talaga ang pinaglaanan ng budget ng DOH. At ang LGU na mismo ang nagpresentang maglaan ng 200 milyong pisong budget para ituloy ang proyekto. Pero hindi sila sinagot ng kagawaran, tuturuan ano. Kabilang ito sa halos 300 non-operational na mga super health center at plano ng DOH na isumite ang resulta ng investigasyon sa maanumalyang proyekto sa Independent Commission for Infrastructure. Hinimok naman na magsuot ng face mask ang sinumang nakakaramdam ng influenza-like illnesses o malatrangkasong sakit. Sinabi po sa DZMM ni Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines Advisor, Dr. Annalisa Ong Lim, na iba-iba ang posibleng pinagmulan ng malatrangkasong sakit, gaya po ng mikrobyo, bacteria, flu, gayon din ng COVID-19. Kaya mahalagang panatilihin ang nakagawiang pag-iingat tulad ng madalas na paghugas ng kamay at pagsuot ng face mask. Samantala sa barangay, 3 barangay po dito sa Quezon City ang nakapagtala ng mataas na kasong sakit sa lungsod. Ang naitala simula Enero hanggang August 13. Iba po yata yung sinasakyan nyo mo. Ito po ang muling mag-walk out sa Biyernes ang mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa bansa para nga po manawagan. Nagulat siguro siya. Ay, pero grab din po yata yun, ano? Sure mga mamaya, saan ka pala? Nagsimula ako sa October 10. Ay, lalo Kabilang kayo. dito mga estudyante mula sa Philippine Normal University, Sorry naman. De La Salle University, at ilan pang universidad sa Santa Mesa, Intramuros sa Maynila at Quezon Ayos lang City. yan. Inaasahang magmamarcha rin ang mga estudyante pa Mendiola at lalahok sa malawakang protesta kasama ang ilan pang progresibong grupo. Nangato rin ang mga universidad sa Cebu at Davao na magsasagawa ng protesta sa kanilang mga bayan. Tiniyak naman ni Gabriela Youth National Spokesperson Fran Reyes na may nakalatag ng mekanismo sa kaligtasan at seguridad ng mga estudyante. Piso ang pinsala po sa infrastruktura. Natala hanggang kaninang alas 8 ng umaga, mahigit 1,300 aftershocks na naitala. 10 rito ang naramdaman.
Lalawigan ng Laguna na suspindihin ng face-to-face classes hanggang katapusan ng Oktubre dahil sa paghahanda sa posibleng lindol. Sa panayam ng DCMM, sinabi ni DIVOC Director Dr. Teresito Bacolcol na bagamat ginagalang ang otoridad ng mga LGU na magsuspinde ng klase para sa seguridad ng publiko, dapat pa rin itong balansehin. Bago po nitang inununsyo ni Laguna Governor Sol Aragones ang kanselasyon ng face-to-face classes hanggang October 31 para bigyang daan ang pagsusuri sa integridad ng mga gusali at pasilidad ng mga paaralan sakaling tumama ang malakas na lindol. Ay kumuha naman ho tayo ng mga report sa labas ng impilan mula sa ating mga radyo patrol. Suspect sa pagpatay sa OFW sa Kuwait, pinatulan ng 14 na taon na pagkakakulong. Ang detalye mula kay Radyo Patrol John Carter. John. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kapdak, pinatulan ng 14 na taong pagkakatilanggo ang pangunahin sa lalim sa likod ng pagpatay sa 35 anyos na overseas Filipino worker na kinakalaban nakalaban sa Kuwait. Tatlong iba pa ang napatunayang kasabwat at sinensensyahan ng 11 taong pagkakakulong. Ay Sir Kapdak, pagkaman maaari pang yapila ang unang hakol at pasalamat o nagpapasalamat ang pamahalaan ng sa Kuwait Authority sa kanilang desisyon na naghatid ng katarungan para kay nakalaban at sa kanyang pamilya. Patuloy naman ang tulong at suporta ng DFW sa pamilya ni nakalaban sa Mindanao. Matatanda ang December 31, 2024 ng inulat ng Department of Foreign Affairs Sa kaliwa po, ano? na natagpuan ng mga labing nakalaban sa isang bahay sa Dara, Kuwait matapos may inulat na magnanawala na may 2 buwan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol of Garner, DCFM. Maraming salamat, John Carter. Disqualification case Ito ang po. binahay ng Comelec laban kay Representative Edgar Erice. Ibinasura ng Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Manila. Mula kay Radyo Patrol, Bertison Bird. Kaya ipinatuhan ng Korte Suprema ang disqualification case laban sa organan sa position ng So na-drop na natin sila. Salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. ang